Ang pag-ibig ay hindi kayang pilitin, pero pwedeng unti-unting mabuo. Sa psychology, ang pagmamahal ay nagsisimula sa emotional safety, trust, at genuine connection. Hindi sa panlilinlang o mind games. Kapag tama ang foundation, natural na lumalalim ang feelings. Sa video na ito, matututuhan mo ang psychology-based principles kung paano nabubuo ang love mula sa attraction hanggang sa emotional attachment. Hindi ito tungkol sa manipulation, kundi sa pagiging emotionally present, consistent at totoo sa sarili. Kung gusto mong mas maintindihan kung paano gumagana ang damdamin ng tao at kung paano ka magiging taong madaling mahalin, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil minsan, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo, kailangan mo lang ayusin ang koneksyon. Number 1. Build emotional safety first. Bago mahulog ang isang tao sa'yo, kailangan muna niyang makaramdam ng emotional safety. Sa psychology, mas nagiging open at attached ang tao kapag ramdam nilang hindi sila huhusgahan, iwan o pipilitin. Kapag ligtas ang damdamin, kusang sumusunod ang closeness. Ibig sabihin nito, makinig ka ng buo, iwasan ang pangmamaliit ng feelings, at huwag gawing laban ang bawat misunderstanding. Kahit simple lang, tulad ng pagsasabing naiintindihan kita, o okay lang maramdaman yan, malaki na ang epekto nito sa utak at puso. Kapag ikaw ang taong pinupuntahan nila kapag pagod, nalilito o masaya, doon nagsisimula ang attachment. Tandaan, hindi ka mamahalin dahil perfect ka, kundi dahil ligtas silang maging totoo kapag kasama ka. Number 2. Consistency builds love, not intensity. Maraming nagkakamali sa pag-aakalang kailangan ng sobrang lambing o grand gestures para love ang isang tao. Sa psychology, mas tumatagal at mas lumalalim ang feelings kapag may consistency, hindi pabigla-bigla, hindi pa on at off. Kapag pare-pareho ang effort mo sa oras, salita, at kilos, nagkakaroon ng emotional predictability. And kapag predictable ka sa magandang paraan, mas nagiging panatag ang loob ng kausap mo. Alam nila kung ano ang aasahan, kaya mas madali silang magtiwala. Ang intensity ay pwedeng magpasiklab ng attraction, pero ang consistency ang nagiging ugat ng pagmamahal. Tandaan, mas madaling mahulog sa taong palaging nandyan kaysa sa taong sobrang sweet ngayon pero nawawala bukas. Number 3. Create shared emotional experiences. In-spark sa paral ay hindi lang nabubuo sa pag-uusap, nabubuo. Ito sa mga pinagsaluhang karanasan. Sa psychology, mas lumalalim ang attachment kapag may shared emotions kayo, lalo na kung may halong saya, tawa, at meaningful moments. Hindi kailangang magarbo. Pwede itong simpleng deep conversation sa gabi, sabay na pagtawa sa maliit na bagay, o pagdaan sa isang challenging moment ng magkasama. Kapag may emosyon na naranasan ninyo ng sabay, ina-associate ng utak ang pakiramdam na iyon sa presensya mo. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang ikaw ang kausap, ikaw na ang kasama sa alaala. At kapag ang isang tao ay nagsimulang iugnay ang magagandang emosyon sa'yo, doon unti-unting nagiging mas malalim ang feelings hanggang sa pagmamahal. Number 4. Be warm, then be authentic. Ang unang hakbang sa pag-ibig ay warmth, kindness, respeto at pagiging approachable. Pero ang nagpapatagal ng love ay authenticity. Sa psychology, mas nahuhulog ang tao kapag nararamdaman nilang hindi ka nagpapanggap at hindi mo kailangang magsuot ng mask para tanggapin. Maging mabait at mahinahon sa simula, pero huwag mong itago kung sino ka talaga. Ibahagi ang totoong opinyon mo, values mo, at mga bagay na mahalaga sa'yo kahit hindi kayo laging pareho. Ang pagiging totoo ay nagbibigay ng signal na secure ka sa sarili mo at ang security ay nakaka-attract. Tandaan, pwedeng ma-inlove ang tao sa warmth mo, pero mananatili lang ang pagmamahal kung mahal ka nila sa kung sino ka talaga. Ang tunay na koneksyon ay hindi perpekto. Ito ay totoo. Number 5. Match values, not just interests. Maraming relasyon ang nagsisimula sa parehong hilig, parehong music, pagkain o hobbies. Pero sa psychology, ang tunay na nagtatagal na love ay nakaugat sa magkakaparehong values, hindi lang sa interests. Interests can change pero values stay. Pagsuswalon sa bagay na mahalaga sa inyo. Paano kayo humaharap sa problema? Ano ang tingin ninyo sa respeto, loyalty at growth? Ano ang priorities ninyo sa buhay? Kapag naramdaman ng isang tao na pareho kayo ng pananaw sa mahahalagang bagay, nagkakaroon ng deep sense of alignment. Parang pakiramdam nila, pareho kami ng direksyon. At kapag pareho ang direksyon, mas madali ang pagbuo ng commitment. Tandaan,
Madaling ma-attract sa kaparehong hilig, pero mas madaling magmahal sa taong kapareho mo ng prinsipyo sa buhay. Number 6. Allow vulnerability but don't rush it. Ang love ay lumalalim kapag may vulnerability, kapag pareho kayong handang magbukas ng damdamin, takot, at insecurities. Pero sa psychology, ang sobrang bilis na pagbubukas ay pwedeng makabigat imbes na makalapit. Kaya mahalaga ang tamang timing, magbahagi ng personal na kwento ng dahan-dahan, at hayaan mo ring magbukas ang kausap mo sa sarili niyang oras. Kapag mutual ang vulnerability, nagkakaroon ng emotional intimacy. Kapag one-sided o minamadali, pwedeng magmukhang pressure. Ang mahalaga ay ang pakiramdam na ligtas akong magkwento sa'yo. Kapag ikaw ang taong pinipili nilang pagbuksan ng mga bagay na hindi nila sinasabi sa iba, doon nagsisimula ang mas malalim na attachment. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi minamadali, hinahayaan itong lumago. Number 7. Respect their boundaries. This builds trust. Isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit nahuhulog ang isang tao ay kapag ginagalang mo ang boundaries nila. Sa psychology, ang paggalang sa hindi, sa oras, at sa personal space ng isang tao ay nagbubuo ng malalim na tiwala. Kapag hindi mo sila pinipilit, mas nagiging panatag ang loob nila sa'yo. Ibig sabihin nito, hindi ka nagtatampo kapag kailangan nila ng space, hindi ka nagmamadali sa commitment, at hindi mo ginagawang kondisyon ang pagmamahal. Kapag naramdaman nilang malaya sila, hindi kontrolado, mas kusa silang lalapit. Ang irony ng love ay ito, mas hinahayaan mo, mas nahuhulog. Dahil ang respeto ay nagpapakita ng emotional maturity at self-respect. Dalawang katangiang sobrang nakaka-attract at nagpapatibay ng pagmamahal. Number 8. Be a source of calm, not drama. Ang isa pang psychology principle para mahulog sa'yo, ang isang tao ay ang presensya mo ay nagdudulot ng katahimikan at seguridad. Sa halip na maging roller coaster ng emosyon, sobrang drama o sobrang init ang taong mahinahon. At composed ay natural na nakaka-attract. Kapag may problema o stress sa paligid, ang kausap mo ay kusang humahanap ng taong nagbibigay ng emotional stability. Simple lang, huwag pabago-bago ang mood mo para lamang i-impress sila. Ipakita na kaya mong harapin ang sitwasyon ng kalmado at may kumpiyansa. Sa psychology, ang consistent calmness ay nagpapalakas ng attachment. Ang utak ng tao ay nag-a-associate ng security sa taong mahinahon at kapag ligtas at panatag ang damdamin nila sa'yo, unti-unti silang mahuhulog. Tandaan, ang katahimikan at confidence ay mas nakaka-attract kaysa drama at urgency. Number 9. Support their growth. Be their cheerleader. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mahulog ang tao sa'yo ay kapag ramdam nilang sinusuportahan mo ang paglago at pangarap nila. Sa psychology, kapag nakikita nila na interesado ka sa kanilang progress at nag-e-encourage ka, na-associate ng utak nila ang positibong emosyon sa presensya mo. Halimbawa, purihin ang efforts nila kahit maliit, magbigay ng motivation sa goals nila, makinig at magbigay ng constructive advice kung hihingi sila. Kapag ikaw ang taong nagbibigay ng energy at suporta, nagiging mas malapit ang loob nila sa'yo. Hindi lang sila naa-attract, nagkakaroon ng deep respect at appreciation. Tandaan, people fall in love with those who make them feel empowered, not restricted. Ang simpleng prinsipyo, kung gusto mong mahalin kanila, tulungan silang maging mas mahusay na tao, hindi sa pamamagitan ng kontrol, kundi sa pamamagitan ng support at encouragement. Number 10. Be confidently yourself. Authenticity is irresistible. Ang pinaka-powerful na psychology trick para mahulog ang isang tao sa'yo ay ang pagiging totoong ikaw, pero confident. Hindi mo kailangang magpanggap, gumaya, o maging ibang tao para mahalin ka. Sa psychology, ang authenticity na may self-confidence ay nagtataguyod ng natural attraction. Ibig sabihin nito, ipakita ang opinion mo at values mo ng may respeto. Huwag magpa-apekto sa pressure para maging iba. Magkaroon ng self-respect at hindi palaging naghahanap ng validation. Kapag confident ka sa sarili mo at hindi pilit na nagpapakita ng ganda o lambing, ang tao ay kusang na-attract. Ang utak ng tao ay naaalala at hinahanap ang mga taong secure sa sarili dahil nagbibigay ito ng sense ng stability at reliability. Tandaan, ang pinakamagandang paraan para mahalin kanila ay sa pamamagitan ng pagiging tunay at pinakamagandang bersyon ng sarili mo. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan mo,
Ang pagmamahal ay hindi napipilit. Ito ay unti-unting nabubuo sa tamang emosyon, trust at connection. Kapag ginamit mo ang mga prinsipyo na tinalakay natin, emotional safety, consistency, shared experiences, warmth, authenticity, and support sa growth, mas nagiging malalim ang attachment ng isang tao sa'yo. Hindi ito tungkol sa panlilinlang o mind games. Ito ay tungkol sa pagiging present, totoo, at maingat sa damdamin ng iba. Tandaan, maging consistent sa effort at presence mo. Ipakita ang totoong sarili mo ng may confidence, irespeto ang boundaries at pangarap ng kausap mo. Kapag alam ng isang tao na ligtas, naiintindihan, at sinusuportahan siya kapag kasama ka, natural na lumalalim ang kanyang feelings. Sa huli, ang pinakamabisang psychology trick ay ang pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo habang nagbibigay ng tunay na connection. Manatiling authentic, confident, at supportive, at makikita mo na ang pagmamahal ay kusang dumadaloy. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker. Huwag kalimutan na mag-like and share. At maraming sa masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers.